أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متن سفينة النجاة. Sa English ay Ship of Salvation. Ito ay ang barko ng pagtatagumpay fima yajibu ala al-abdi li mawla. Ang mga wajib sa isang alipin para sa kaniyang master. Ala madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ito ay sa madhhab ng Imam Syafi'i. Li Shaykh al-Alim al-Fadil Salim bin Sumair al-Hadrami. Ito yung nagsulat nito rahimahullah ta'ala. Shaykh Salim na anak ni Sumair al-Hadrami, taga Hadramaut, Yaman. Kaya diretso na tayo. Binanggit niya sa umpisa yung hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sino man ang gustuin sa kanila ni Allah ang maganda, ay bibigyan niya ito ng understanding, kaalaman sa din, sa relihiyon. Itong maliit na kitab na to, Kutayb, ay kitab ito sa fiqh. Mga simple lang siya, pang beginners lang siya. Okay, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun, section fi arkanil Islam. Arkanul Islam ang haligi ng Islam. Khamsa. Arkanul Islam, ang mga haligi ng Islam ay 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ang pagsasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah at katotohanan si Muhammad ay sugo ng Allah. Wa iqamus salat, ang pagtataguyod ng sala, pagsasala, pag-prayer. Wa ita'u zakat, ang pagbibigay ng zakah. Wa sawmu Ramadan, at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wa hajjul bait, o kaya wa hajjul bait, at ang pag-hajj sa bahay ni Allah. Ito yung sa Masjidil Haram, sa Kaaba. Wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Man istata'a, kung sino man ang kaya niya, istata'a, kaya niya ang paglalakbay doon, ilayhi sabila. Okay, ito yung 5 haligi ng Islam. Sunod naman yung faslun fi arkanil iman, ang mga haligi ng pananampalataya, iman. Arkanul iman 6. Ang haligi ng pananampalataya ay 6. Ito ay mga shortcut lang siya, mga mukhtasar. Sabi niya, an tu'mina billah, ang paniniwala kay Allah, wa malaikatihi, at sa kanyang mga anghel, wa kutubihi, at sa kanyang mga libro na pinadala dito sa mundo, gaya ng Quran. Wa rusulihi, at ang kanyang mga sugo, gaya ng ang mga propeta, gaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil yawmil akhir, at ang paniniwala sa kabilang buhay. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala, at ang paniniwala sa qadr, ang kapalaran. Khairihi, maganda man ito o hindi maganda. Syarrihi min Allah ta'ala, at lahat yun ay mula kay Allah, ang kataas-taasan ta'ala. Okay. Faslun fi ma'na kalimat at-tauhid. Ang meaning ng kalima, ang word ng tauhid, ang kaisahan ni Allah. Wa ma'na la ilaha illallah. Ano daw ang meaning, ma'na la ilaha illallah? Sabi niya, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Walang karapat dapat na sambahin sa realidad illallah, maliban kay Allah. Okay, faslun fi alamatil bulughi 3. Ang mga sinyales, mga tanda, palatandaan ng bulug, na ikaw ay nasa tamang edad na. 3 ang palatandaan niya. 3. Tamamu 15 sana,
Sanatan fi dzakari wal unsa. Ang pagkakompleto ng 15 taon, 15 sana. 15 taon ang pagkakompleto ng kaya pagkaabot mo sa 15 taon. Ito man ay dakar, lalaki o babae wal unsa. Pag umabot na sa 15 years old ang lalaki at saka ang babae, yun ay sila ay nasa tamang edad na, hustong edad. Kung baga binata na at saka dalaga na. Pangalawang sinyales, kung ito man ay hindi ka pa umabot ng 15 taon pero dumating sa iyo ito, ikaw ay dalaga na, binata na. Wal-ihtilam fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Ang wet dream. Alam niyo yung wet dream yung nanaginip ka? Ito man ay lalaki, fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Kung siya ay umabot na sa 9 years old. Kung ganoon pala mga kapatid, kahit ang edad mo ay 9 years old ka pa lang pero nagka-wet dream ka na, ibig sabihin ay dalaga ka na, binata ka na. Pangatlo, wal haid fil unsa li 9 sinin. At ang pagkakaroon ng haid. Ang haid ito yung ano ba to? Regla sa mga babae ito. Fil unsa para sa mga babae lang li 9 sinin. Kung ganoon pala, ang babae ay pwede na siyang datnan ng regla sa edad na 9 na taon. Okay. Ito naman ibang ano na to. Sabi na syurutu ijza'il hajar samani. Ang mga kondisyon, syurut ng ijza'il hajar, ng paggamit ng bato. Ito, pil istinja sa ang istinja ay ang paglilinis pagkatapos gumamit ng palikuran. Istinja, paglilinis pagkatapos gumamit ng palikuran. Walo ang kondisyon niya, ang paggamit ng bato. Kasi nung unang panahon, alam natin mahirap yung tubig, lalo na sa disyerto. Nahihirapan silang kumuha ng tubig. Kaya anong gagawin mo pag ikaw ay ano ba to? Pumunta sa palikuran? Paano mo lilinisin ito? Kaya sa Islam ay binigyan tayo ng ibang paraan para hindi tayo masyadong mahirapan. Ito ay applicable pa rin sa panahon natin ngayon, lalo na pag shortage ang tubig, na pwedeng gamitin ang bato na panglinis sa mga dun sa mga dumi natin. Lilinis natin yung parte ng katawan natin na doon lumabas yung dumi. Pwedeng gamitin yung bato. Pero ang unang kondisyon ay an yakuna bisalasati ahjar. Kailangan ay 3 bato ang gagamitin mo. 3 bato. Yung bato talaga na hindi totoong bato, hindi siya buto o kaya ay putik. Talagang siya ay bato. At ito ay 3 bato. Pangalawa, Waan yunaqi al-mahal. At ito ay nakakalinis. Itong bato na ito ay nakakalinis siya sa al-mahal, yung lugar na may dumi. Nalilinis kung ay pinahid mo yung bato, natatanggal niya yung pinahiram mo, nalilinis niya. Wa alla yajifa an-najas. At ito ay hindi tuyo ang najas. Ang ibig sabihin ng najas ay yung dumi. Ang jab ay tuyo. Ang pangatlong kondisyon ay hindi ito yung tuyo, yung dumi na nakadikit sa iyo, sa katawan mo. Hindi siya tuyo. Hindi siya tuyong tuyo, kaya pwede pa siyang linisin ng bato. Pang-apat, wala yantakil. At ito ay hindi lumilipat o kaya hindi nag-spread yung dumi. Yung dumi mo, lilinisan mo ng bato, hindi siya nag-spread. Hindi siya kumakalat. Wala yatara'a alayhi akhar. At hindi ito sinusundan ng isa pang dumi. Hindi ito sinusundan ng isa pang dumi. Pang-6,
wala yujawiza sabhatahu wa hashabatahu. At ito ay hindi sumobra ang dumi. Sabihin tayo yung dumi ay hindi sumobra na umabot na sa may bandang puwitan mo sa likuran na. At hindi rin sa harapan. Hindi siya masyadong makalat. Kasi pag gano'n yung sitwasyon na masyado nang kumalat yung dumi sa katawan mo, kailangan mo na talaga siyang basain ng tubig para malinis na sigurado. Pangpito, wala yusibahu ma'un. At ito ay hindi basa. Hindi ka pwedeng gumamit ng basang bato. Wala yusibahu. Hindi siya napisikan. Wala yusibahu ma'un. Ayun, hindi siya napisikan ng tubig, hindi ito basa. Wa an takuna al-ahjaru tahiratan. At ang bato na ito ay malinis. Yan, malinis ang bato. Yan ang walong kondisyon ng paggamit ng bato. Tanda natin mga kapatid, ang paggamit ng bato ay pwedeng hanggang 7 hanggang matanggal yung dumi. Kung talagang wala tayong choice, wala tayong tubig, ay pwedeng natin gamitin yung bato na panglinis pag tayo ay magwiwiwi o kaya ay magpupupo. Yung sa palikuran na yun. Kaya kung talagang wala tayong bato, wala tayong tubig, gamitin natin yung bato hanggang sa malinis talaga, na mawala talaga yung lahat ng dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.